Ka-Republic, mamayang gabi na ang pinaka-inaabangang bakbakan sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Jordan. All-Filipino ang ating national team dahil injured pa rin si Justin Brownlee. Sa kabila nito, excited si Tim Cone dahil mayroon siyang triple towers sa katauhan ni Kay Sotto, AG Edu at Junmar Fajardo. Kasabay nito, binaril din ni Tim Cone ang mga bintang na mayroon siyang Ginebra bias sa pagpili ng national team players. Pinatunayan ng Gilas coach kapag karangalan ng bansa ang pinag-uusapan, ang pagpili niya ng mga manlalaro'y nakabatay sa kung ano ang pangangailangan at hindi sa kung sino ang player niya sa lokal na liga. Kaya out si RJ Abarientos at pasok si Juan Gomez Tiliano na inaasahang tatapat kay Jalen Harris na naturalized player ng Jordan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, opisyal nang inianunsyo ng SBP ang Gilas Final 12. Nakat sina Justin Aranya at RJ Abarientos. Ang sharpshooter na si Juan Gomez Tiliano ang mas pinili ni Tim Cone kaysa kay RJ na player niya sa Ginebra. Matagal nang ibinabato kay CTC na palagi raw niyang pinapaboran ang kanyang sariling mga players sa Barangay Ginebra. Pero ang pagkat niya kay RJ na kasalukuyang star guard ng Gin Kings ang patunay na hindi siya bias sa pagpili ng mga manlalarong isasama sa Gilas lineup. Kung paboritismo ang paiirali, napakadaling isama ni CTC si RJ dahil kabisado nito ang kanyang sistema sa PBA. Ngunit kapag usapang Gilas, kapag karangalan ng bansa ang nakataya, pinatunayan ng Gilas coach walang VIP pass kung sino ang papasok sa roster ng national team. Mas pinili niya ang converged star guard na si Juan Gomez Tiliano. Ang height, bilis at outside shooting ni Juan ang nakikita nilang kailangan ng Gilas kontra Jordan. May mga nalungkot na Ginebra fans na nakat si RJ sa Gilas roster, pero ang ginawa ni Tim Cone ay isang wise basketball decision para sa ikabubuti ng ating national team. Gaano kalaki ang chance ng Gilas laban sa Jordan sa kanilang bakbakan mamayang alas 7:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena? Kung magbabase tayo sa pahayag ni Coach Charles Chu ng Strong Group Athletics, sa tingin daw niya ay yamado ang Gilas. Tinalo ng SJA ang kupunan ng Jordan nang makalaban nila ang mga ito sa Jones Cup. Aniya, mababagal daw at tradisyonal ang mga big man ng Jordan. Pero importanteng alalahanin natin, wala sa kupunan ng Jordan si Jalen Harris nang talunin ito ng Strong Group. Ngunit laban sa Gilas mamaya, isa si Jalen Harris sa inaasahang sasandalan ng bansang Jordan. Base sa scouting report ni Coach Charles Chu ng Strong Group, mababagal ang big men ng Jordan National Basketball Team. Dito may advantage ang Gilas dahil kina Kay Sotto at AG Edu. May sapat na liksi at bilis sina Sotto at Edu para tapatan na ang pisikal na laro ng kanilang mga kalaban. Ang 7'3" na si Kay Sotto ang tatayong pangunahing rim protector. Si AG Edu naman ang gagamit ng kanyang liksi at lateral quickness para sumabay sa bawat galaw ng mga forward ng Jordan sa perimeter. Kung magiging pisikalan ang laro sa pintura, dito magagamit ang lakas at karanasan ni Junmar Fajardo. At sa opensa naman, hihigop ng depensa si Junmar Fajardo at nariyan si Kay Sotto o AG Edu na mag-aabang ng pasa ni The Kraken. Ang advantage ngayon ng Gilas ay mayroon silang sustained size. Kapag napagod si Junmar, may Kay Sotto. Kapag nagpapahinga si Kay, andyan si AG Edu. Hindi mababawasan ang tangkad ng Gilas sa buong 40 minuto ng laro. Ngunit may warning din ang SJA import na si Boban Marjanovic. Hindi raw pwedeng mag-relax ang Gilas, lalo't maglalaro si Jalen Harris na nag-a-average ng 27 points per game. Sino ang pipigil sa kanya, lalo't wala naman si Justin Brownlee? Si Dwight Ramos ang nakikita nating magandang match-up laban kay Jalen Harris. 6'4" si Dwight, sakto sa kanyang laki at tangkad para tapatan ang dating NBA guard. Pero kung makakakuha ng early foul si Ramos laban kay Harris, babalik si Tim Cone kay Chris Newsome. Posibleng gagamit sina Dwight Ramos at Chris Newsome ng tinatawag na funneling defense. Sasadyain nilang itaboy si Jalen Harris sa loob para mag-attempt ng layup, pero naroon at nag-aabang ang mahahabang galamay
ni Kay Soto at AJ Edu. Sa oras na maramdaman ni Harris na sa bawat drive niya ay may nakaabang na 7-footer, mapipilitan siyang kumuha ng mga pilit na tira sa labas. Dito naman makakatulong sina Scottie Thompson sa rebound at si Juan Gomez para sa mga counter-attack na layup o tres. Magiging malaking advantage sa Gilas ang home crowd pero 50-50 pa rin ang chance ng ating national team. Kung gagana ang ating Triple Towers at masusunod ang game plan, mapapatunayan ng All-Filipino roster na kaya nating magwagi gamit ang purong puso ng mga lokal na mga manlalaro. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa'yo, Trakia. Nag-warm up lang daw naman ang Team A, sabi niya. At sa'yo rin, Lauro Simbulan. Yes, oo, tama naman. Nakabawi naman. At sa'yo rin, Norman Flores. Salamat sa laging panonood, idol. At sa'yo rin, shoutout, Sabia Juan. Taga Bulacan ito. Kay apo ni Rosemary Juan. At sa'yo rin, Jonathan Hamir. Dapat daw may rematch na at nakabawi ang Team A. At sa'yo rin, shoutout, Borlagatan Donald mula naman sa Singapore. Shoutout sa'yo kabayan. At sa'yo rin, Jimboy. Kung walang JB dapat ipakita raw na kaya ng mga locals. At sa'yo rin, shoutout, Cecilia Gibara, ma'am, nasa Israel ito. Ingat ka lagi dyan kabayan. At sa'yo rin, shoutout to Rodante Sabida. Yes. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.